Ayan, so magandang araw mga kababayan ng This is Divine PH. Ayan, ngayong araw po, no, pagpasensyahan nyo na medyo naging busy tayo this past few weeks. Pero sa ngayon ako po muna makakasama niyo sa mga nagtatanong kung nasa ng partner ko, may mga inaasikaso lamang po siya. So ako muna ang makakasama ninyo. So ngayong araw kasi gusto kong pag-usapan. Bali, nakalipas na to ilang araw na pero syempre napakalaking napaka-importante, no, na mapag-usapan natin itong issue na to. Bali, tungkol nga po ito dito sa kumakalat na balita na babasura na yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Yung lumalabas na resolution, no, bali ang nakalagay po dyan, declaring the de facto dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Zimmerman Duterte by operation of the 1987 Constitution. So ito po ang may gawa, ang may pasimuno ay si Senator Bato de la Rosa. Yung binoto nyo na akala nyo, no, pero akala nyo ang loyalty nasa Pilipino pero ang loyalty pala ay wala sa atin. Kung hindi, nasa mga Duterte lamang. So, inamin niya na sa opisina niya nang galing. Pero ang claim po kasi ni SP Cheese, hindi siya aware. So, ayan, ang sabi dyan, no, walang ganoong uri ng resolusyon na final o pending sa Senado sa ngayon. And then, ang sabi naman po ni Senator Bato de la Rosa, galing yun sa office ko. Yung interesado lang ang nagtatanong na humingi ng soft copy, binigyan ko. Hindi alam ni BP Sara. That's my own initiative. Nanggaling yan sa amin, wala silang pakialam. So, inamin niya nga na sa opisina niya nanggaling kasi nga naman, syempre pag i-deny kung kanino manggagaling yun, traceable kasi siya, no? Matitrace na sa opisina niya nanggaling, empleyado niya yung, or staff niya, yung asikaso nun. So, ito mga kababayan na, syempre, bilang, tigilan na natin kung na kanino tayo panic. Kung Marcos ka, kung Duterte ka, kung Pink ka, kung Dilaw ka. Ang pinag-uusapan dito is yung maling paggamit ng pondo na syempre dapat may accountability at transparency, lalo na mga kababayan. Sunod-sunod naglabasan yung mga malalaki, yung mabibigat na ebidensya na nagtuturo na meron talagang anomalya. Siyempre mga kababayan, kung walang anomalya, kung walang pagkupit, walang paglistay ng pondo ng bayan, napakadaling ipaliwanag with evidence, di ba? Pero dahil sa iniiwasan, ayaw pag-usapan, lalong lumalalim, lalong nauungkat yung mga dapat na maungkat. Which is, mas okay syempre na magmaulat ang mga kababayan natin kung ano ba talaga yung totoo. Kasi yun lang naman mga kababayan yung gusto natin Yung malaman natin kung ano ba talaga yung katotohanan dito sa dito sa pondong kinupit, kinurap, 'di ba? Yun lang naman. 'Di ba biruin mo hindi pa man nagsisimula yung impeachment trial? Dinelay nga nila actually kasi 'di ba kailan ba pinail yan? Kailan ba pinasa yan ng Congress? 'Di ba? Na-delay na kahit pa sabihin na based sa constitution natin dapat forthwith yan, dapat agad-agad yan tinatalakay, agad-agad yan ina-actionan. Pero ang ginawa, dinelay. At nung nagkaroon sila ng pagpupulong regarding dito sa impeachment nga na ito, biluin mo hindi pa nagsisimula itong impeachment trial, ito nga nagbabalak na silang ibasura, i-dismiss. Marami sa mga senador natin ang syempre umalma din, lalo na sa mga kababayan nating Pilipino. Dahil hindi pa man nagsisimula, gusto na nilang ibasura, ipagwalang bahala. Di ba? Ang daming ebidensya ang lumabas. Marami tayong nalaman na hindi natin inaakala, di ba? Which is, para sa akin, blessing in disguise din na sabihin na natin nagkaroon ng, kumbaga na-question yung transparency regarding dito sa confidential funds na to. Dahil nalaman natin, nakita natin kung anong tunay na kulay
nitong mga nagbabalat kayo na supposedly at nagkiklaim na tutulong daw sa Administrasyong Marcos. Pero ang ending, ang tanging gusto lang pala talaga nila, kasi nagkaroon nga ng desktop, di ba? Ang tanging gusto lang nila sila yung maghari. Manduhan si PBBM. Di ba? Siyempre, alarming siya dahil nakikita na natin bukas na yung mata natin na grabe pala yung korupsyon, grabe pala yung mga pondo na nawawala na dapat tayo nakikinabang. Pero, sino ang mga nakinabang? Hindi ba? Parang ang nangyayari, pinipilit nilang burahin itong issue nga kay VP Sara para sa career nila, political career nila, sarili nilang agenda. Paano naman tayong mga Pilipino? Tayong mga Pilipino na laging kawawa, lalo na pag nagkakaroon ng away itong mga leader natin. Well, isa lang naman yung nakikipag-away. Si VP Sara lang naman, yung kampo lang naman niya. Yung mahilig makipag-away. Yung presidente natin, kahit anong batikos ginagawa, anong paninira ang pinapakalat, tahimik lang nagtatrabaho. Hindi lang ito tungkol kay VP Sara. Siyempre, tungkol talaga ito sa ating mga Pilipino na gustong malaman kung ano yung katotohanan. Gustong magkaroon ng hustisya. Yung transparency at maging accountable itong mga politikong nagpapakasasa sa pondo na dapat sana sa atin, mga kababayang Pilipino. Kaya mga kababayan, sana mabukas ang isip natin sa kung ano talaga yung totoong nangyayari. Kasi hindi ito yung panggigipit kay VP Sara. Meron at meron talagang anomalya. Sabi ko nga, kung wala naman talagang ginawa, di ba? Napakadaling ipaliwanag yan ng may kasamang ebidensya. Pero the more na dinedelay, the more na pinagtatakpan, the more na gustong burahin yung issue dito sa maling paggamit ng pondo. Lalo akong nagkakaroon ng, alam mo yung eagerness na malaman yung totoo, na masimulan na ang impeachment na ito. Dahil isa lang naman yung kasagutan na gustong malaman ng bawat isa. Ano yung totoo? Guilty ba or not guilty? Yun lamang po. Pero napakahirap nilang ibigay sa atin. Dahil, for sure, meron talagang something. May mga sasabit at sasabit talaga. Kaya pilit nilang pinagtatakpan at gusto nilang burahin. Kayo mga kababayan, anong reaction nyo na may balak na ganito? Bulong-bulungan dahil inamin na nga ni Sen Bato na ito nga may balak silang may resolution na de facto or dismissal, parang gustong burahin ang impeachment case ni VP Sara. Comment nyo lang po dyan sa baba.